Nagsimula ang movie sa unang istorya, mahal ng hari ng Long Trellis ang kanyang reyna, at hangad niya ang kaligayahan ng reyna kahit na hindi siya nito mabigyan ng anak, at masamang-masama palagi ang loob ng reyna dahil dito, kaya't ipinatawag ng hari ang lahat ng manggagamot sa kaharian upang ipagamot ang reyna, ngunit hindi naman sila natulungan ng mga ito, ipinatawag na lang ng hari ang mga circus performer upang mapasaya ang reyna ngunit buntis naman ang isa sa mga ito kaya't lalo lang na-depressed ang reyna at nagbasag ito ng mga gamit, mahal na mahal talaga ng hari ang reyna kaya't sinabi nito sa kanya na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kinagabihan ay may dumating sa kanila na isang matangkad at payat na matanda, at sinabi ng matanda na gusto ko kayong tulungan, sinabi ng hari na paano mo nasabi marami nang nagpunta dito na kagaya mo pero wala naman silang nagawa, meron talaga akong magagawa kung talagang gustong gusto nyo talagang magkaanak mga dahil alam ko kung paano kumilos ang kalikasan, balanse ang mundo at kung gusto nyong magkaroon ng isang buhay ay kailangan nyo ding magsakripisyo ng isang buhay, at pumayag naman silang dalawa dito. Sinabi ng matanda na kailangang patayin ng hari ang isang nilalang sa dagat at pagkatapos ay kuhanin niya ang puso nito upang ipanggamot sa reyna, at kailangang ipaluto ang puso sa isang babaeng puro at walang asawa, at pagkatapos maipakain ito sa reyna ay mabubuntis na siya, dahil gusto nila talagang magkaanak ay naghanda na ang hari upang hanapin ang nasabing nilalang sa dagat, at sa ilalim ng tubig ay nakita niya ang isang nilalang na natutulog na napakalaki at kulay puting halimaw. At agad niyang sinaksak ito at pinatay, ngunit agad din siyang napatay nito nang dahil sa tinamo niyang sugat sa kanilang paglalaban, pagkatapos ay kinuha na ng reyna ang puso ng halimaw at dinala na niya ito sa kaharian, at ipinaluto niya ito sa isang katulong nilang virgin at walang asawa, ngunit habang niluluto ang puso ng halimaw ay biglang nakaramdam ng kakaiba ang katulong at nakita niya na lumaki na ang kanyang tiyan, pagkaluto ay kinain na ito ng reyna at nangyari na nga sa kanya ang sinabi sa kanya ng matandang lalaki, at sa wakas ay tuluyan ng nabuntis ang reyna, at sa kaparehong oras ay sabay silang nanganak ng kanilang katulong na nagluto ng puso ng halimaw, at parehong lalaki ang mga ito, Elias ang pangalan ng anak ng reyna at Jonah naman ang pangalan ng anak ng katulong. Pagkalipas ng 16 years ay lumaki na ang kanilang mga anak, at makikitang masayang-masaya ang reyna sa kanyang anak na si Elias na tila binigyan siya ng isang bagong buhay. Kakaiba ang dalawang ito sa mga pangkaraniwang mga bata, dahil may maputi silang mga buhok na katulad ng puting halimaw sa dagat, magkamukhang magkamukha talaga sila na para silang mga kambal at naging matalik silang magkaibigan. Ngunit palaging sinasabi ng reyna sa kanyang anak na isa kang prinsipe at hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa isang anak lang ng katulong, ngunit dinedmo lang siya ni Elias at patuloy pa din itong nakikipagkita kay Jonah, at may kakayahan din pala silang huminga sa ilalim ng tubig, kaya't nagtatago silang dalawa sa ilalim ng ilog upang hindi sila makita ng reyna. Sinabi ng reyna sa kanilang katulong na kung hindi mo mapipigilan ang anak mo palalayasin ko kayo sa aking kaharian, ngunit dedma pa din ang dalawang pasaway at nagkikita pa din silang dalawa. Isang araw ay nagpalit silang dalawa ng damit at nagpunta si Jonah sa reyna, hindi napansin ng reyna si Jonah pero nagduda pa din ito, ngunit nang malaman niya ang katotohanan ay nagpasya ang reyna na palayasin si Jonah sa kaharian, pinigilan ni Elias si Jonah ngunit hindi niya napigilan ito, sinaksak ni Jonah ang isang puno at bumukal ang tubig dito, at sinabi niya na hanggat malinaw ang tubig na lumalabas dito ibig sabihin na buhay pa din ako, at pagkalipas ng ilang buwan ay nakita ni Elias na naging pula na ang tubig na bumubukal sa puno, kaya't nalaman niya na nasa panganib ang buhay ni Jonah, at agad siyang umalis sa kaharian nang hindi alam ng kanyang ina. Pagkatapos ng mga paghahanap ay nakita na niya ang bahay nila Jonah. Inakala ng mga tao doon na siya si Jonah dahil magkamukha silang dalawa, at nalaman niya sa ina nito na 5 araw na si Jonah sa kagubatan at hanggang ngayon ay hindi pa ito bumabalik kaya't hinanap niya si Jonah. Samantala ay hinanap ng reyna si Elias sa buong kaharian ngunit hindi nila makita ito. Sinabi ng matandang lalaki na kung gusto niyang bumalik ang kanyang anak ay kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay at agad siyang pumayag dito, at sa gubat ay inatake ng isang malaking halimaw si Jonah kaya't lubha itong nasugatan. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Elias at pinatay ni Elias ang halimaw na iyon, at walang kaalam-alam si Elias na sariling ina pala niya ang kanyang napatay, at ito pala ang pinagkasunduan nila kanina ng matandang lalaki na ang buhay ay may katumbas na buhay. Nailigtas ni Elias si Jonah at si Elias na ang naging hari, at dito na natapos ang unang istorya. Ang pangalawang istorya ay tungkol sa dalawang matandang babae at sa isang hari. Napakahilig ng hari kaya't marami siyang mga babae, lasinggero ito at hindi pa niya nakikita ang kanyang pakakasalang reyna. Samantala ay may dalawang matandang babae ang namumuhay sa di kalayuan at wala pa ding asawa ang mga ito. Kulubot na silang dalawang ngunit napaka-sweet naman ng kanilang mga boses, at hindi halatang matatanda ang kanilang mga tinig. Isang umaga habang kumakanta ang isa sa kanila ay narinig ito ng hari,
At sobrang nagandahan ang hari sa boses kaya tiningnan niya ito sa labas. Nang makita ng hari ang isang babae na pumasok sa bahay ay inakala niya na isang magandang babae ito na nahihiya lang sa kanya. Dora ang pangalan ng isa at ang pangalawa naman ay si Ima. Sobrang tuso at sakim si Dora at prangka naman si Ima. Nang malaman ni Dora na nasa pinto ang hari ay napuno ng kasakiman ang kanyang puso at sinamantala niya ang pagbibigay nito ng mga alahas. Hindi niya nilabas ang hari at sinabi niya na bumalik ito sa isang linggo upang maipakita niya ang kanyang isang daliri. Kaya't naisip ng hari na nakuha na nito ang kanyang pag-ibig. Sinubukan ng dalawa ang lahat upang magmukha silang mga bata, nilagyan ni Dora ng mga dahon ang kanyang isang daliri ngunit wala pa din nangyari kaya't napaiyak siya, samantala ay inilagay naman ni Ima ang kanyang isang daliri sa kanyang bibig ng ilang araw at gumanda ito, kaya't nang dumating ang hari ay ito ang pilit na ipinakita ni Dora, at alam nila na pag nalaman ng hari ang kanilang ginawa ay bibigtihin sila nito. Pagkatapos ay sinabi ni Dora na pupuntahan niya ang hari sa kalagitnaan ng gabi basta't madilim lang sa kastilyo, at pumayag naman ang hari sa kanya. Pinabinat ni Dora ang kanyang katawan ng isang glue kay Ima para magmukhang katawan ito ng isang batang babae. Kinagabihan pagkapatay ng mga kandila ay dinala na siya ng mga gwardya sa hari, at kinaumagahan ng malaman ng galit na hari na matandang babae pala ang katabi niya sa kama ng buong gabi kaya't ipinatapon niya si Dora sa bintana. At sa kabutihang palad ay sumabot si Dora sa puno, tinulungan siya ng isang mangkukulam at ginawa siya nitong isang batang babae. Nang makita siya ng hari sa kagubatan ay na-in-love ito sa kanya, kaya't dinala siya nito sa kastilyo upang gawing reyna. At hindi alam ni Dora kung paano siyang naging isang batang babae, ngunit naalala niya na kapatid niya si Ima kaya't in-invite niya ito sa kanyang kasal, at hindi alam ni Ima na naging isang batang babae na pala ang kanyang kapatid at magiging isang reyna na ito, at napakamahal ng damit na ipinadala niya kay Ima. Isinuot na ni Ima ang gown at pumunta na siya sa kasal ng kanyang kapatid, pagkatapos ay sinabi ni Dora ang lahat sa kanya, at gusto din ni Ima na sana ay maging bata din siya katulad ng kanyang kapatid. Nang tanungin niya si Dora ay nainis ito at pabiro nitong sinabi sa kanya na binalatan ko ang aking katawan. Inakala ni Ima na totoo ito kaya't pinuntahan niya ang isang nagpapanday ng bakal, at sinabi niya na bibigyan niya ito ng mamahaling kwintas at damit kung babalatan siya nito, dahil mas engot sa kanya ang panday kaya't binalatan nga siya nito sa gubat, at pagkatapos ay bumalik na siya ng duguan ang buong katawan at namatay. Samantala ay hindi na nagtagal ang magic ni Dora at nang malaman niya na unti-unti na siyang naging matanda ay agad siyang umalis, at dito na nagtapos ang ikalawang istorya. Ang ikatlong kwento naman ay tungkol sa isang kakaibang hari at matagal nang patay ang kanyang asawang Reyna, at si Violet ang kanyang anak na babae at hindi niya mahal ito. Isang araw ay nakakita ng isang pulgas ang hari at gustong-gusto niya ito, kaya't itinago niya ito sa isang kahon na gawa sa salamin, at araw-araw niya itong pinasisip-sip na kanyang dugo, at paglipas ng ilang buwan ay lumaki na ang insekto. Samantala ay nangangarap naman si Violet ng kanyang magiging prinsipe, ngunit wala namang pakialam sa kanya ang hari tungkol dito dahil mas masaya ito sa alaga nitong pulgas. Isang araw ay nagkasakit ang alaga nito at namatay. Tinanggal ng hari ang balat nito at sinabi niya kay Violet na panahon na upang humanap ka ng mapapangasawa mo, at magsasagawa ako ng isang kompetisyon at kung sino ang mananalo ay siyang makakakuha sa iyo. Napakasaya ni Violet nang malaman niya ito ngunit sumama ang loob niya dahil gusto niya na siya ang hahanap ng kanyang mapapangasawa, ngunit pumayag na din siya sa desisyon ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinalita na sa buong kaharian ang kompetisyon at idinisplay na ang balat ng pulgas sa palasyo, at kung sino ang makakahula ng balat na ito ay siyang mananalo. Marami na ang sumubok ngunit walang nakapagsabi ng tamang sagot. Pagkatapos ay isang kakaibang lalaki ang dumating sa palasyo at natakot ang lahat nang makita ito, at gusto din nitong sumali sa patimpalak at sa wakas ay pinayagan na din siya ng hari. Inamoy ng lalaki ang balat at sinabi nito na balat ng pulgas ito, nang dahil sa takot sa malaking lalaki ay nagpunta si Violet sa rooftop ng palasyo upang magpakamatay. Ngunit sinabi ng hari sa kanya na hindi ko na pwedeng bawiin ang aking ipinangako at kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. Sinabi ni Violet na ano ka bang klaseng ama at ibibigay mo ang iyong anak na prinsesa sa isang pangit na lalaki, at dinala na siya ng lalaki sa itaas ng kabundukan at umiyak si Violet doon ng ilang araw, at pag-alis ng lalaking bakulaw ay humingi si Violet ng tulong sa nakita niyang babae sa kabilang bundok. Sinabi niya dito na isa akong prinsesa at itinago ako ng isang halimaw dito, ngunit sobrang layo nila sa isa't isa kaya't hindi siya matulungan nito, kaya't tinawag ng babae ang pamilya niyang acrobat at binuhat siya ng anak na lalaki nito at lumakad sa lubid, ngunit biglang dumating ang lalaking bakulaw at hinabol sila nito habang nakakapit ito sa lubid.
Pagkatapos ay pinutol nila ang lubid kaya't nahulog ang lalaki sa bangin, ngunit bigla silang inatake nito at pinagpapatay silang lahat maliban kay Violet. Galit na galit siya nang makita niya si Violet ngunit nawala ang kanyang sama ng loob nang akapin siya nito, at nang pasakayin niya sa kanyang balikat si Violet ay ginilitin siya nito, at pagkatapos mamatay ng lalaki ay bumalik na siya sa kaharian, at ipinakita niya ang ulo ng lalaking bakulaw sa hari kaya't naiyak ang kanyang ama sa kanyang ginawang pagpatay. Naging matapang na babae na si Violet at ngayon ay siya na ang naging reyna ng buong kaharian. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.